Nasubukan mo na bang makaramdam na parang meron kang kasama habang nagwo-work ka, pero alam na alam mong wala kang katabi ng mga ka-workmates mo kasi nasa kabilang room sila na nakikipagtsismisan. Ito kasi yung naramdaman ko nung first day ko na nag-training, tapos after 1 month, and then nung pangatlo na, nang merong nag-confirm sa akin na isang pasyente na napansin niyang nararamdaman ko rin yung nararamdaman niya. So disclaimer lang ha, hindi ko naman sinasabi na maniwala kayo sa akin, pero hindi mo talaga maiaalis kapag merong ibang tao na nakakaramdam din kung ano yung nararamdaman mo, o kaya meron din talagang kwento na hindi pa nila sinasabi sa'yo na meron din talaga silang nararamdaman. Ito na yung horror story time natin. Nung pinaka first day ko on training, ang first na in-approach ko, yung first na tao na nakita ko, yung resident on duty, yung doctor. Tapos tinuro niya sa akin na yung charge nurse ang i-approach ko for training. Pero before ko i-approach yung charge nurse, may napansin akong kakaiba or naramdaman akong kakaiba sa may right side ko before ko in-approach yung charge nurse. Pero dinedma ko yon kasi baka yung air lang or whatsoever. Ganyan. So, inorient na niya ako and nakalimutan ko na kung ano yung parang kakaibang naramdaman ko ng vibe dyan. After 1 month and 2 weeks, parang nawala na sa isip ko yon. Pero, during that duty, yan yung actual duty, naka-break yung dalawang kasama ko na staff, and then ako naman yung overseer sa mga patients nila. And during that time, okay, nag-chart ako, then nire-register ko sa computer lahat. And then biglang naramdaman ko na naman yung parang mabigat. Tapos biglang di ko alam na, alam mo yun, tinatayo yung mga balahibo ko. Tapos, feeling ko may kasama ako na akala ko watcher ng mga patient pero walang tao, mga pasyente lang. Tapos feeling ko talaga may kasama ako na hindi ko makita kung sino. Yung parang ang bigat talaga ng aura. Pero yung recent duty ko this week, dito na ako medyo kinilabutan. Kasi anong time na tina-terminate ko na yung patient, tinatanggal ko yung needle sa kanyang katawan, sinabi niya na naramdaman mo rin, no? Kasi ako kanina ko pa nararamdaman yan. Bigla akong nag-freeze, bigla akong nagulantang at parang na-absent-minded ako kasi alam mo yun na mayroon ka palang kaparehong tao na nakakaramdam. Pinento pa ng patient na to na every time na nandun siya sa part na yon, nararamdaman niya talaga na parang may kasama. And then kapag ganun, bigla siyang nagtotoxic. So ako naman, nadagdagan na naman yung stress ko. Kasi ang pinakaunang stress, paano ko ma-accomplish on time yung mga gawain ko before my duty ends. Yung second na parang stress din or pressure is, alam ko na medyo naiinis sa akin yung mga tech kasi hindi ko pa masyadong gamay yung machine. So parang, alam mo yun, yung medyo iba yung mood nila sa akin. Mga ganon. So I understand bilang isang baguhan, hindi ko pa master kasi 2 weeks pa lang ako na nag-duty na mag-isa na. And then, ang number 3, itong nakakakilabot na experience. So, hindi ko naman sinasabi na maniwala kayo or hindi, pero oras na may kasama ka ng same kayo ng nararamdaman, parang iba na. So, ayon sa pagsasaliksik ko, may dalawang lumabas na parang situation. Yung isa is clear sentience, correct me if I'm wrong, and then yung isa is residual entity. So, yung clear sentience is having a parang yung medyo sensitive ka sa energy ng mga namayapa. And then yung residual entity naman ay ito yung mga entities na iniwan ng mga taong kakapayapa lang or kakadepart or kakaganon lang nila, in which andun pa rin yung spirit nila na gusto nilang magipag-communicate, and yun yung parang way nila na pagpaparamdam para meron daw silang gustong sabihin. Naalala ko tuloy nung nasa ospital pa ako, hindi lang kasi ako yung nakakaramdam, pati yung mga iba, wherein kapag meron kang parang kakaiba na kinikilabutan ka bigla, biglang nagkakaroon ng code. And makaka-relate dito talaga yung mga kapwa ko healthcare worker, lalo na during the pandemic, as in pandemic, medyo mataas yung ganitong klaseng energy, lalo na kapag may mga nagko-code. So yun lang ang pwede kong ma-share, and bahala na kayo kung maniwala kayo or hindi.